yun na nga, for today's video ay pag-uusapan ho natin ang Davao Samal Collector Bridge, kung saan may bagong update. Ito pala ay nasa 62%, mahigit na, no? Nung huli kasi June 25, 2026, nasa 61 point something percent lang yung kanyang completion rate, but this time tumaas pa siya ng 1% mahigit. And ito, nakakatuwa nga siya kasi sinabi nga ni Vince Dizon ng ating DPWH Secretary na ito talaga ay madadaanan na, magagamit na ho natin bago pa man bumaba sa kanyang pwesto or bago pa man matapos ang termino ni Bongbong Marcos. So yun po ay isang statement, hindi ho yun siya siguro sana sinungaling, no? Sana ay hindi siya gaya kay Bangag na ang mga pinagsasabi ay kabaliktaran sa mga nangyayari, or ibig sabihin lahat ng mga sinasabi niya ay kabaliktaran sa totoong pangyayari, or parang ano siya, laging pag sinabing matatapos ay hindi matatapos, pag sinabing huwag ipakulong si Duterte hindi siya makialam sa ICC, pero yun, nakialam siya talaga ang nagpadala ng matanda sa The Hague. Pero walang kumbaga nabanggit ko lang yun, narelate ko lang yun kasi nga parang ewan ko ba, hindi niya ako masisisi, pero kung hindi na ako basta naniniwala sa mga sinasabi, mga pinibigkas na mga bunganga ni Bongbong Marcos, talagang dami niya ng mga sinasabi na hindi naman talaga totoo, kabaliktaran nga, opposite. So ngayon, ito na nga ang Davao Samal Bridge ho natin, nasa 62 point something percent na ho siya. Yun po ay hindi po yun sinungalingan, yun po ay base sa kanyang pagsusori, no, or yung inspection. So maraming thank you pag nagkataon, kasi kahit sabihin natin na 90% ng project cost ay shouldered by China government, still ang 10% pa rin ay nanggagaling pa rin sa ating national funds. So kahit paano, malaking pera din yun, 10% na sa mga more or less 3 to 4 billion pesos din yan. So malaki din, di ba? So kahit paano ay kapag hindi nila yan iipitin ang budget, talaga matatapos ho ito. Kung hindi talaga nila popolitikahin, syempre nakakaya, bahala sila, no? Kung gagawin nila talagang lalong ngayon pa lang kinamuhian na sila ng mga taga Mindanao, ng mga Pilipino as a whole, as in general, no? Pero kung gawin nila ulit yun, baka lalo silang kamuhian hanggang sa pinaka 100 generation, no? Diba? So yan po yung tulay nakikita ho ninyo ngayon. Yan po ay tuloy-tuloy talaga yung progress, tuloy-tuloy yung paggawa. As I've observed, talagang merong present talaga ang mga heavy equipment, present yung mga tao, talagang may nagtatrabaho. In some point, may mga pagkakataon talaga na hindi siya gumagalaw or walang nagtatrabaho, hindi present yung mga construction workers natin, pati yung mga heavy equipment. So ang paliwanag ko ng ating spokesperson ng Region 11 DPWH spokesperson din Ortiz, na sadyang may time na talaga na hindi pwedeng magtrabaho ang mga empleyado, ang mga construction worker ho natin, gawa ng may ulan, sobrang init, no? So ulitin ko, itong paggawa ng tuloy natin dito ay nagsisimula early as 6 a.m. matatapos ng 11 ng tanghali, tapos balik sila ng alauna. So ibig sabihin meron silang break time, lunch break na 12, no? 2 hours kahit paano. And kapag kaulan naman, so syempre hindi mo pwedeng magbabasa-basa sa ulan, delikado rin yun, lalo't may mga kuryente. So yun, dahil sa mga ganong instances, so may mga pagkakataon talagang namataan, nakikita at na-observe ng mga kababayan ho natin na tila walang nagtatrabaho, tila napabayaan, tila left and continued, di ba? Pero hindi ho totoo yun, no? Talagang may nagtatrabaho din consistently. In fact, ang dami na nga talagang nagawa, ang dami ng mga posting na ipatayo, ang dami nang makikita natin ng mga pundasyon na talagang masasabi natin hindi yan basa-basa maipatayo ng ganun na lang kadali, no? Pero ayan, pag-receive, nice one. So syempre, China ba naman, no? China, alam na natin ang pinaka-mantra ho nila, or yung kasabihan, no? Time is gold. So hindi sila pwede magsaya ng oras, kasi ang value ng oras ay ginto. So yun, di baling gumastos sila ng maraming tao, pasildo, pasahod, ang mahalaga ay madaling matapos, parang ganun. So yun, bali yan po yung latest update ho natin dito sa ating Davao Samal Bridge, or Davao Samal Connector Bridge. Meron na tayong magiging rason para magsamal palagi. Sana all palagi. So sa mga hindi nakakaalam, ito pala ay walang bayad, no? It's a toll-free bridge naman. Bakit naman magkakaroon ng bayad? Hindi naman ito public-private property or public-private partnership. For example, yung Cebu, no? Yung CCLIX ng Cebu, Cordoba Cebu
Sisilix. Ano ba isip ng Sisilix? Basta yung tulay na dudugtong ng Mactan Island sa may Cordova, Cebu. So, yun ay merong bayad gawa nung meron naman kasing merong ambag ang private sector. Ibig sabihin is hati ho siya ng it's a PPP or Public-Private Partnership by Philippine Government of Cebu and MVP Manny V. Pangilinan ng PLDT. So dito sa Davao City ay ang mga proyekto natin dito, itong DAVSAM for example, ay hindi ho siya PPP. It's a public funds being utilized by the government of Duterte. Duterte lang talaga ang sakalam. So ayan, si Citizen, ang sinasabi ho niya dyan ay talagang hindi na talaga pwedeng hindi matapos. So ibig sabihin, sinabi niya dyan na bago daw talaga matapos ang termino ni Bongbong Marcos ay madadaanan passable, functional na ang ating Davao-Samal Connector Bridge or DAPSAM kung tawagin ng mas nakararami. Pero ito talaga is IDC, ang pinaka-official name, Samal Island and Davao City Connector Bridge. So ang galing lang, nakakatuwa kasi yung biyahe natin na halos kalahating araw, di ba? Sabi, let's say na lang 3 hours na lang kasi masyadong OE yung kalahating araw. So, imbis na babiyahe tayo ng mga 3 hours papuntang Samal, bakit ganun kahaba? Lapit lang naman, 3 kilometer distance lang naman, Samal Island na kasi syempre, bangka. So, hindi naman pwedeng isabay lahat ng mga sasakyan sa isang bangka lang, isang barge. So, kailangan pumila, you have to fall in line para makasakay ka, makasampa sa barko para makatawid ka ng Samal. So pag mag-detour ka, dapat 3 AM pa lang nasa barge ka na, nasa wharf para hindi ka ma-late. Kasi sayang, yung iyong binabayarang detour kung half day ka na lang makapagbigo ng dagat. So yun, nakatuwa kasi ma-shorten into 3 minutes na lang yung ating magiging biyahe. Toll free, so iwan ko lang kung sisingilin pa rin ba ang mga Pilipino ang mga Davaoenyo ng 50 pesos entrance fee or sabihin natin environmental fee. So sino mga taga Samal, mga natatrabaho sa City Government of Samal, let me know in the comment box kung yun ba meron ba kaming babayaran 50 pa rin still, meron ba pa kaming sisingilin nyo pa rin ba kami taga Davao City ng 50 pesos na environmental fee? Kasi kung ganun, dapat ang taga Davao din maningil din ng 50 sa mga taga Samal, para amanos. Anyway, so nakakatuwa nga siya. It's a toll-free bridge. So maraming thank you. It's a flagship project of Duterte administration. Nakakatuwa lang kasi nga iniwan niya tayo ng napakagandang legacy. Ito ngayon tulay. Sa mga hindi nakakaalam dyan, pa-trivia ulit tayo. Ito pala siya ay na-drawing nagkaroon na ito ng blueprint plano noong 1970s pa lang. So it's Marcos Senior Administration plano, sketch. Yun lang, useless yung plano kung hindi ito naman talaga na materialize. So ito nga si Pinoy, dream, imagination, drawing. At ito naman si Bongbong Marcos, ganun din. Si BBM, FAM Ferdinand Edralin Marcos. So puro din siya drawing. Tapos wala siyang namamaterialize. Meron siyang mga namaterialize na mga proyekto, pero yun nga yung PICC, Kidney, Heart Center, Lung Center na which is napaka useful din naman somehow, nagagamit ng mga taong bayan. Tapos yung sa Leyte, San Juanico Bridge, so maganda rin yun. Pero doon lang yung nakafocus yung kanyang mga proyekto. Dito sa Mindanao ay wala. So parang tila talaga laging nakalimutan ang Mindanao, lagi nila pinapanghakuan. Kaya tinatawag ang Mindanao na the land of promise. Well, yan na nga, bali 1970s pa lang ito ay nagkaroon na ng plano, blueprint, sketch, drawing ang Samal Davao City Connector Bridge. So ngayon lang talaga nagkaroon ng materialization, So dream come true dahil kay Tatay Digong. So yan, salamat Tatay Digong. So syempre si Bangag si Bongbong Marcos talagang pinipilit niya talaga na makapag-ribbon cutting. Obviously makapag-ribbon cutting naman talaga siya gawa nung 2027, 2028 talaga yung pinaka-target frame of completion talaga ng tulay. So yan, that would be all. Thank you for watching. Kayo, agree ba kayo sa mga nakapanood, nakita ng video or sa mga tulay personal, kahit hindi nyo na i-vlinag? Kayo ba ay positibo? Kayo ba ay optimistic? Kayo ba ay naniniwala? Hopeful? Or kayo ba ay do you believe na ma-open na ito by 2028 bago matapos ang termino ni Bongbong Marcos? So let me know in the comment box. Satisfied ba kayo sa inyong mga nakitang mga structures sa daan?